Po natin ngayon ay na isang napakalaking hamon na ibinigay sa atin ng Panginoon. Dahil pinagalitan niya ang kanyang mga alagad dahil sa hindi pananalig sa kanya dahil sa katigasan ng kanilang mga ulo. Kaya tayo ngayon ay binigyan ng tsansa o binigyan tayo ng pagpapahalaga sa bawat nagbabasa ng Biblia na ang sabi, "Humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang mabuting balita sa lahat ng mga tao." Sa lahat po na nagbabasa ng Biblia, kung kayo ay nakapagbasa, huwag niyo pong sarilinin. Kundi, kung ano man ang inyong natutunan sa Biblia o sa mga salita ng Diyos sa aklat ng buhay, inahamon tayo ng ating Panginoon, tayo lumabas at ipangaral ang mabuting balita sa mga tao. Dahil ang Biblia ay isang mabuting balita na ibinigay sa atin. Pinalalabas po tayo, ipangaral natin yan. Huwag po natin itong sarilinin. Magandang araw po sa inyo mga kapatid ko sa pananampalataya kay Jesucristo. Tayo tutungo ngayon sa Ebanghelyo ng Panginoon ayon kay Marcos. Nagalitan ni Jesus ang 11. Pagkatapos nagpakita si Jesus sa 11 alagad habang kumakain ang mga ito, sila'y pinagalitan niya dahil sa hindi nila pananalig sa kanya, dahil sa katigasan ng kanilang ulo, dahil ayaw nilang maniwala sa mga nakikita sa kanya pagkatapos na siya muling mabuhay. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Ang sinuman sa sumasampalataya at mabautismohan ay maliligtas, ngunit ang ayaw sumampalataya ay parurusahan. Ang sumasampalataya bibigyan ng kapangyarihan gumawa ng mga himala. Sa pangalan ko ay magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng iba't ibang wika. Hindi sila mapapahamak kahit dumampot sila ng ahas o makainom ng lason, ay gagaling ang mga may sakit na papatungan nila ng kamay." Ang salita ng Diyos. Po natin ngayon ay na isang napakalaking hamon na ibinigay sa atin ng Panginoon. Dahil pinagalitan niya ang kanyang mga alagad dahil sa hindi pananalig sa kanya dahil sa katigasan ng kanilang mga ulo. Kaya tayo ngayon ay binigyan ng tsansa o binigyan tayo ng pagpapahalaga sa bawat nagbabasa ng Biblia na ang sabi, "Humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang mabuting balita sa lahat ng mga tao." Sa lahat po na nagbabasa ng Biblia, kung kayo ay nakapagbasa, huwag niyo pong sarilinin. Kundi, kung ano man ang inyong natutunan sa Biblia o sa mga salita ng Diyos sa aklat ng buhay, inahamon tayo ng ating Panginoon, tayo lumabas at ipangaral ang mabuting balita sa mga tao. Dahil ang Biblia ay isang mabuting balita na ibinigay sa atin. Pinalalabas po tayo, ipangaral natin yan. Huwag po natin itong sarilinin. Na gaya ng mga alagad ng ating Panginoon, matapos sila ay maturuan, ay mapakita ng mga himala, at sila ay hindi lumabas, kundi nagsama-sama sila na iisang kanilang mitiin. Kaya nang magpakita sa kanila ang Panginoon, sinabi na, "Humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang mabuting balita." Ibig sabihin na kung ano kanilang natutunan ay dapat ipangaral. Huwag nilang sasarilinin. Dahil ang tinuro ng ating Panginoon na si Jesus ay puro mga katuruan tungkol sa ating Panginoong Diyos, kung paano tayo makakalapit diyan. Kung ano kanilang natutunan, sinabi ng ating Panginoon na ipangaral din naman sa mga tao.
Kaya sa panahon natin 'to kung tayo nagbabasa ng Biblia, dapat din naman nating ipangaral at imaibalita ang mabuting balita sa mga tao. Huwag po natin 'tong sarilinin. Gaya ng iba, nakapagbasa nga ng Biblia, sinasarili at sila pang sinasabi na sila ang mga tama. Kung ang ano ating nabasa, yun po ang ating ituro. Huwag po tayong gagawa ng anumang haka-haka sa mga salita ng Diyos. Dahil yan po ay nakasulat na. Ibabahagi lang naman natin sa mga tao ang salita ng Diyos. Kaya sa mga nakapagbasa po dyan, ibahagi natin ang salita ng Diyos upang marami ang matuto at makarating sa buhay na walang hanggan. Kaya kung nagustuhan mo ang video ito, maaari kang mag-like at mag-comment. I-share din naman natin sa iba ang salita ng Diyos at gawin natin sa social media na isang viral ito. Magandang araw po sa inyo lahat.